Sunday of the month of January and the first Sunday of the year 2026. Incidentally, tomorrow will be my 30th year as your pastor. At just like what we're practicing every first Sunday, we'll be talking about why are you a member of the church in the morning, and in the afternoon, we will be talking about the family again, okay? We'll be talking a different faction at papakita ko sa ninyo ano mangyayari kapag hindi natin sinunod ang plano ng Diyos, okay? Be faithful for a faithful us. This is what we'll be talking tonight, okay? Maging tapat ka para magkaroon tayo ng tapat na pamilya. 1 Corinthians 4:2, anong sabi ng Word of God? Okay? Moreover, it is required for a steward that a man be found faithful. Father, we thank you. Salamat sa inyong kabutihan, kahabagan, kawaan. Kayo po magpala at magbasbas at manguna. Turuan at tulungan mo po kami. Kayo po ang siyang magbigay sa amin ng tagumpay. Samahan mo po kami, bigyan mo po kami, Panginoon, ng kahabagan at kawaan, at turuan mo po kaming maging kagamit-gamit, at kayo po nawa ang siyang maluwalhati. Thank you, Lord, for this wonderful time that we will be having a wonderful time and a wonderful opportunity to strengthen our family through faithfulness. Thank you, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Please be seated. Thank you very much. We are so thankful to the Lord that God has given us 29 years of family conference. In fact, I told you, nakakatawa, kung natatandaan to ng mga tao, nung 29 years ago, si Bonnie payat pa eh. Okay? Oh. Si Rene, isa pa lang ang anak. Si Marisa, balingkinitan pa. Okay? Si Ate Nonet, laging ganun. Wala pa rin siyang asawa. Si Ringo, wala pa rito nun. Okay? 29 years ago, si Radyo, wala. Okay? Nasa sanlibutan pa, nagwawalwal. Okay? Si Ferry, dalaga pa. Hindi pa dumarating yung makikitira rito na may in love sa kanya. Okay? I invited Pastor Kiratman to be our speaker. Because I was asking, bakit si Pastor, nung panahon kami nakikinig sa kanya, puro doktrina, ang galing ni Pastor sa doktrina. Nagsasuggest ako, kanya lang, siya ang pastor, hindi ako. I cannot implement and I cannot question what he wants because he's the pastor, I am not. Okay? Hindi ko pwedeng i-implement yung gusto ko, hindi ako pastor dito. Siya. Sabi ko, sige lang. At nung naging pastor na ako, the Lord allowed me, sabi ko, merong conference sa cheerful giving, may conference sa mission, may conference sa doktrina at lahat. But wala sa family. So I started to dream. Sabi ko, magkaroon tayo ng family. By then, Jeff was 7 years old and Jap was 5. And I don't know. Pero nag-research ako sa scripture. Sabi ko, starting January of 1997, okay, magkakaroon tayo ng family conference. 3 gabi. Abay, ang itsura pa ni Jeff tsaka ni Jeff noon eh, mga naka-shirt lang at naka-t-shirt. Pero mga 8 taon pa lang. You see? Parang biru-biruan na hindi natin nakita na maganda. Sabi ko nga, Pastor Kiratman, kayo po ang speaker namin. Aba, di sige. Nung siya na magiging speaker, nawala ng boses. Sabi ko, patay. The Lord taught me one thing. If I want my church to know something, I should be the first one to teach. Sabi ko, church, I'm sorry, ininvita natin si Pastor Kiratman, pero hindi siya pwede kasi nawala ng boses, kanyang speaker nyo ay si Kirat din. Kiratman siya, di Kirat din. So nag-preach ako. Imagine, ano ituturo ko kay Jimmy Boronja na ang anak malalaki na? Ano ituturo ko? Okay? Doon sa mga member natin na ang kanilang anak ay malalaki na. I don't know. But the Bible is good. So nagkaroon tayo ngayon ng tradisyon, if we would like to call it, na meron tayong picture every single year. Family picture. Okay? Kanya, kung ikaw ay kasama ko, from 97 up to now, meron kang 29 pictures. I ask you, sabi ng Panginoon, moreover, brethren, it is required for a steward that a man be found faithful. Are you faithful in your family? Inaalagaan mo ba ang family mo?
Nagiging malakas ka ba sa family mo? Kung ikaw binata, kung ikaw ay dalaga, pag binigyan ka ba ng opportunity to be a father or a mom and a wife and a husband, will you be faithful? Tatandaan mo, God never commands us to be strong on our own. Hindi niya gustong maging malakas kasi kapag naging malakas ka sa sarili mo, yayabang ka eh. Yun nga tinulungan ng Diyos yumabang eh. Tama? Yun nga inalulayan, ginabayan, pinangunahan, sinagot ang prayer, yumabang. The Lord never asked us to be strong on our own. He commands us to be faithful and He promises His strength. Pag naging faithful ka, bibigyan ka niya ng kalakasan. Ang kalakasang nagmumula sa Diyos ay nakukuha, natatamo, kasi pinili nating manahan, manindigan, at maging tapat sa Diyos. Faithful marriages are built one faithful person at a time. Meron dapat magsimula. It might be the tatay or the nanay or the anak. Basta may magsimula. That's why I always say, kung wala pang bless sa family mo, hayaan mong magsimula sa'yo. Kung ikaw ang unang na-save sa family mo, praise God. Pero wag mong hayaang ikaw lang. Wag mong hayaang hindi sila nakakilala. Wag mong hayaang ikaw lang ang matatag at matibay. Di ba sinasabi ko siya, there was a time that Pastor Benny asked me, sabi niya, halika, tawagin mga tropa mo. Sige po, andun yung mga pastor. Then he said these words, natutuwa ako. Nawala si Eric Fajardo sa Pasay, gumanda. Andun ka. Sabi niya ako kaya, sabi ko, do you want an honest answer? Di sinabi ko yung sagot ko. Then sabi ko, alam mo tayo, ito kantaas mo. No one can understand your attitude. Kanya yung mga tropa mo nasa ba. Kanya, nung matutunan ko ang mga bagay na ito, I made a law, batas ng pier. Ano batas ng pier? Sabi ko sa pier, pangit o maganda ang bangka, malaki o maliit, marangya o simple. Pag high tide lahat. Pag low tide lahat. Am I correct? Nga sabi ko, tay, lahat ng nakadikit sa akin, I want them to be successful. Unti-unti kami. Ayan si Pastor Salomrin, si Pastor Raon, si Pastor Emerson, si Pastor Butch. We may not be the same quality, pero lahat umaangat. In the same way, ang tanong ko ito, pag may dumikit ba sa'yo, lalago, titibay, lalakas kasi naanggian ng katapatan mo. At kung ikaw naman naanggian, dapat huwag kang manatiling recipient. Dapat you pay it forward. May alagaan ka rin. Unfaithfulness will make people fail. You see? In fact, if you will notice, lahat ng naging bunga ko, kung hindi sila naging asawa ng pastor, nagpastor, nag-full-time. Kahit hindi ko na sila nakikita, they are faithful to the churches that they are in and they're a blessing to the churches. Pag ikaw faithful ka, magaling ka, dapat may binibit-bit ka. Dapat lalong nagiging faithful yan. Kasi pag hindi ka faithful, maanggian sila. Kawawa ang didikit. You see, weakness is not the absence of power. Weakness is the refusal na mag-depend sa Diyos faithfully. Hindi tayo umaasa. Nakaangat ng konti, nagkaroon ng answered prayer, nakapagtapos, naging professional, hindi na umasa. Bukas ipakikita ko sa inyo bukas ng gabi, ano nangyayari sa mga taong umangkas sa pagpapala at humiwalay sa taong ginamit, ano nangyari sa kanila. Okay? So pag tayo po ay hindi nanangan, we will have a weak body na magdudulot ng failure. Magkakaroon tayo ng weak emotions na magdudulot ng failure. Magkakaroon tayo ng unfaithful heart na magkakaroon ng failure. Yan ba gusto mo? Eh kung yung anak mo nga, pag nakita mo yung grade, di ba? Ba't bagsak ka? Naalala ko yung nanay ko. Lahat ng grade ko ay puro 75. Sabi niya, bakit 75? Mapalad na nga kayo, mayroon pa kayo nakuha 75 sa grade ko. Dapat nga lahat yan bagsak. Naawa na lang yung teacher. Bakit? Eh hindi naman ako napasok. Oh, puro pasang-awa kanya nung ako'y pumasok sa MTI. Nung makita yung record ko, ako'y naka-enroll na.
Ang budget sa amin ni President Marcos ay 12,000 a year. Okay? Sabi niya, ba't ganito grade mo? Ayun ho talaga grade ko, ma'am. Hindi ka pwede rito, puro magagaling ang mga tao dito, puro mga ano. Pumasa po ko sa entrance exam. Hindi ko sinabing minemorize ko yung sagot. Ma'am, bigyan niyo lang ako ng 1 sem. Pag ako bumagsak, tanggalin niyo na po ako. Hindi na ako alisin. Bakit? Kasi may budget na yun eh. Oh. Doon na ako nakakilala sa Diyos. Okay? Kaya pag nakita ko sina Rene, sina Jess Inton, sina Joffrey, kagagaling yan. Ang tatalino. Ako'y wala kanya, nag-aral ako. Binarkada ko yung matalino sa math, binarkada ko yung matalino sa chemistry, binarkada ko yung matalino sa English, sa lahat, para matuto ako. And that's what happened. Ang tanong, sino mababarkada? Okay? It's not always weakness that makes people fail. No. Mahina ako eh. Hindi ko kaya. Pero nung ginawa ko, sabi ko, Lord, nakakilala na ako sa iyo, nabahagian na ako ng Word of God. Ito lang ang puhunan ko. Maging matapat sa iyo. Dahil naguhugas ako ng jeep eh. Anong pangarap ang mabubuo ng isang taong naguhugas ng jeep? Na wala ng tiwala ang nanay at ang tatay. You see? Most often, people fail because they stop being faithful in small things. Gusto natin maging faithful sa malaki. Pag malaki na trabaho ko, pag malaki na sweldo ko, pag malaki na... No. You know where I became faithful? Sa paghuhugas ng jeep. Sa 5 pisong kinikita ko. Pag hinawakan ni Asopo yung tinatawag na tapalodo ng jeep niya, jeep ni na Micah, hindi ako babayaran 5 piso. Kanya gagalingan ko. You see? Pupunasan ko ng krudo lahat ng sahig at patapos gagalingan ko. I want to be faithful sapagkat sabi ni Pastor, maging faithful ka sa malit na bagay. Abadi, nanalaytay sa dugo ko yung tugong sigarol, tinalpak ko. Sabi ko, magiging faithful ako din eh. Strength is important. Dapat malakas ka, but faithfulness is essential. Malakas ka nga, hindi ka naman faithful. Tama? Matibay ka nga, hindi ka naman faithful. Okay? Ang dami mong pwedeng gawin, pero hindi ka naman faithful. What is that? God is not asking who's strong. God is asking who is faithful. Sino yung tapat? Yung tapat na gigising sa umaga, kahit pupuyat-puyat pa at pupugak-bukak ang mata, para maganda ng baon ng mga anak na hindi marunong pasalamat. Na entitled pa. Bakit naman tinapa na naman ang baong ko? Buti nga may baong ka pa. Yung naglalaba, naglilinis, nagtatrabaho ng hindi pinasasa, yung mga tatay na maliit ang sweldo pero tinitipid ang sarili para mapag-aral ang anak, ginagabayan ang sarili, nagtitiis na kanyang ulam ay maliit lang at marami lang kanin. Tayo naman ay high rice lang. Basta di baling walang ulam, basta may kanin, basta lagyan lang ng toyo. Am I right? Naintindihan nyo ba yung hirap ng mga magulang ninyo? Sa tingin nyo ba madali sa mga nanay at mga tatay na sila'y aalis ng bansa, pupunta sa ibang lugar para magtrabaho at malayo sa inyo at aalagaan ng mga anak ng ibang anak? Mahirap yun. But they want to do that. Why? Because they want to give us a better future. When was the last time you say, thank you, Nay, thank you, Ma? O pag nakita mo, Ma, ba't ito lang pinadala mo? Ba't ito lang? Are you faithful? Are you faithfully thanking God? Are you faithfully thanking your mom and your dad? Kung minsan it's not the enemy's strength that makes you fail, mararoon ang faithfulness. Yung paggising mo, di ba may nakalagay, bawat gising is a blessing. Tama? Bakit? May mga taong di na nagising. May mga taong hindi na, nung magising sila, nasa ospital na. You see? That's why I told you, di ba? Meron akong kaibigan. Ginawan ako ng pangit, pero hindi ko ginantihan. Nilapit ko pa sa doktor na kakilala natin, si Doc Charlie. Sabi ko, Doc, tulungan mo to, kailangan niya ng tulong. You see? Dapat lalagyan na ng stent, hindi nangyari. Hindi umabot kasi namatay, but I did what I could. Can you do that to the one who bashed you? To the one who did you something bad? You see? Ang dami ko ng problema. Ayoko nang dagdagan pa ng inis at ingit at
na. You see? Na. I want God to see my faithfulness na kahit hindi ako tinatrato ng tama, I will treat the people right. Ang unfaithfulness, mga kapatid, will turn us into a slave of our own desire. Pag gusto mong magalit, magagalit ka. Wala kang pipiliing lugar. Mumurahin mo, aawain mo, magpaparnik ka, magdadabog ka, at ang masama, ikakalat pa. You see? Dadaling pa kay tulpo. Sino inaaway mo? Tatay ko po. Tatay mo pinatulpo. Sino inaaway mo? Asawa ko po. Sino inaaway mo? Allah. Pag naging unfaithful ka, magiging alipin tayo ng sarili nating pagnanasa. E di, paano pag nainis ka sa anak mong iyak ng iyak? Hindi ka tumigil, ha? 8 months old, naturally iyak yan. You see? That is why weak individuals become slaves of the tough. Utusan. Be faithful, and God will supply the strength. Magugulat ka ako. Everyday, pag nakaluhod na ako, Lord, sabi ko, salamat po ha. Do you remember 96? I don't know anything. I just know how to be a second man. I just know how to bring people close to God, close to the pastor, close to the church, close to the Word of God, and the Word of God to the people, the church to the people, the pastor to the people, you to God to the people. Yun lang ang trabaho ko. But look what you did. You see? Kanina yung makakarig sa akin, sabi ko, magkano ba talaga? Kasi ang nilagay ni Pastor Fardo, 124,000, is that really the what? Did you need? Sabi niya, anong bahagi nila? Sabi ko, no. Kanila po yung event, kanila po yung venue, kanila po ito. Sa mga pagkain, pati stage and everything, meron lang ho talagang malalayong hindi kayang pumunta sa venue kasi mahal ho ang pamasahe. And if we want to have this, let's do this. And sabi ko, can you just move next year? Na yung ating Bible mode, ihiwalay mo sa Baptist Day. Para pagkatapos ng tinatawag na Baptist Day, kinalingguhan, kinalunisan, magkaroon tayo ng Bible mode, parang sa ganun, lahat may report. O nga, no, maganda talaga yun. No? Nagawa na natin this year eh. Next year, sige, gawin natin yung sinasabi ni Joey. Yun ang gawin natin. Sabi ko, para ho, everything will be okay. Bakit? Maglalagari tayo. You see, tanong ko sa iyo, bakit kapoy na? Bakit pagod ng umunawa? You know why? You're not faithful. Ano mo sabi ng Diyos? 2 Corinthians 12:9. At sinabi niya sa akin, ang biyaya ay sapat sa iyo. Okay? At ang kalakasan ay magiging sakdal sa kahinaan mo. At sabi ni Paul, at sa ganitong kalagayan ako'y magpupuri. Okay? Sa aking kahinaan, at nang makita ang kapangyarihan ng Diyos na nasa akin. Ang tanong ko ito, nakikita ba ng mga tao sa paligid mo na hindi mo na kaya pero naging mabait ka, naging mabuti kang nanay at tatay, hindi dahil kaya mo kung di tinutulungan ka ng Diyos. Unfaithfulness replaces God's plan for people. Kanya yung plano niya hindi nagtatagumpay kasi may unfaithful. Ang mga dakilang lalaki at babae sa Bible were able to accomplish great things because they were faithful, not because they're talented. Anong talent? Di ba? Si David was a shepherd boy. Si David, namamatay tao, adulterer. Si Solomon, ang daming kasalanan. You see? Si Samson, may job on over, pero hinamatay kasama ng kaaway, but they were all used by God. Most blunders were committed because of unfaithfulness. At ito nagpapahina sa atin. Kanya hindi tayo maging maayos sa family. Mahina sa physique, mahina sa emosyon, mahina sa isipan, mahina sa prinsipyo, mahina sa karakter, mahina sa decision making, mahina sa pag-ibig, mahina sa pananampalataya. Bakit? Unfaithful. Why be faithful? Bakit kailangan natin maging tapat? We are to be faithful because meron tayong katungkulan sa Diyos at sa Kanya mga tao. May umaasa sa iyo. Hindi lang yung isusubo sa pagkain. May mga tungkuling tayo lang ang pwedeng gumawa. Meron tayong mga special task.
Walang ibang tatay sa family niyan kung di ikaw. Walang ibang nanay kung di ikaw. Walang ibang kuya, walang ibang bunso, walang ibang ate. Ikaw lang. Walang pwedeng gumawa niyan. You see? Hindi pwedeng papilan ni John Paul yung pagiging kuya mo. Hindi pwedeng papilan ni Violet yung pagiging kuya mo. Hindi pwedeng papilan ni Ayesa yung pagiging kuya mo. Hindi pwedeng papilan ni Joseph yung pagiging kuya mo. Hindi pwedeng papilan, okay, ng asawa mo yung pagiging husband mo. Hindi pwedeng papilan ng pagiging wife mo ng husband. Hindi. Ikaw lang ang gagawa niyan. Kanya lang marami sa mga tungkulin, hindi natin nagagampanan because we are unfaithful. Unfaithful. That's why the Lord said, moreover, it is required in a steward that a man be found faithful. Ang faithfulness sa Diyos, mga kapatid, magpuproduce ng strength. Ang strength was never a source. God was. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Kanya sabi ko nga, lumafate at kumafate ng mahigpate. You see? Nag-post ako kaninang umaga, pinadala sa akin ni Sister Faye yung mga pictures natin. Nagulat ako pagdating ko sa Instagram, sa Telegrams ko, dami. Tinignan ko, sabi ko, Pao, post mo na ito. Di nakita ko yung mga picture namin. Nakita nyo ba yung picture namin? May ganun ba kayong picture? Dapat! Tama? Oh, dapat meron na kayong picture dyan. Magpakuha kayo para sa ganun. Meron kayong ala-ala, tama? Oh, sabi nga nung photographs and memories. Oh, ano yung memories mo ng 2026? Ano yung memories mo ng 2025? Ano yung memories mo ng 2024? Ano yung memories mo ng 2023? Tama? Oh, ayun mo, wala pa akong chin dyan. Ngayon, wala nang chin. Puro baba na lahat. Hindi, puro liig. Nakita mo, wala na akong buhok. Nakita mo, di ba? Ang laki. Ang Diyos ang nagpapalakas. Then merong isa na nagpakita sa akin ng picture, pinadala sa akin si Pastor Bern Delfin. Sabi niya, boss, I don't know why they always call me bossing. What's your secret? Bakit? Ba't parang hindi ka tumatanda? Kulit mo rin no? Simple lang. Okay? Faithfulness. Faithfulness! Faithful din naman kami Faithful uminom ng aking mga gamot araw-araw. Yung maintenance ko. Yun! Tapos faithful uminom ng NAD, ng berberine, ng ganito, ng ganyan. Kasi as a supplement, we need that. Faithfully. Mga anak, nasubukan nyo na bang pagbili ng kayo ng nanay, tatay nyo? Anak, ihulog mo to sa bangko. Anak, ikaw gumawa to. Anak, ikaw mag-asikaso niyan. Pag nasubukan pinagbilinan, ibig sabihin niyan ito. Ine-expect nila una sa lahat na hindi ka gagawa ng mali. Hindi mo sasadyain na gumawa ng palpak. Pinagbibilinan ka nila kasi mapagkakatiwalaan ka. At kapag binilinan ka at pinaghabilinan ka, ibig sabihin nun, dapat responsable ka at ma-accomplish mo yung inutos, ma-accomplish mo at walang madadamay. Hindi mo napansin, isa lang nagkamali, lahat ng anak napapalo. Okay? Big projects require faithfulness. Bakit ka bibigyan ng malaking kumpanya? Bakit ka bibigyan ng malaking kita? Bakit ka bibigyan ng malaking grade? Kung hindi ka faithful. Oftentimes, you have to strive hard to fulfill a responsibility. Mahirap yan. And you cannot strive hard enough pag wala kang faithfulness. Okay? Why do we need faithful? Why I must be faithful? We must be faithful so that we can be a faithful us. Why? Because your faithfulness affects others. May madadamay. Anong sabi ng 1 Corinthians 12:26?
At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng sangkap ay magdaramdam. Pag ang isang sangkap ay pinarangalan, ang buong sangkap ay magpapakasaya. Why do we need to be faithful? Una, because we have a duty to God. Binigyan ka ng family, binigyan ka ng nanay, binigyan ka ng tatay, binigyan ka ng asawa, binigyan ka ng bana, binigyan ka ng anak, binigyan ka ng family. Katungkulan mong ingatan, patatagin, patibayin, ilapit sa Diyos yan. Dapat makita sa ating example that we love God and God is not an option. You see? Kagabi, nawalan ng tubig. You see? Walang tubig. Then nakita ko si Jeff, nag-igib. Nakita ko si Micah, nagugas. Nakita ko si Ems, nagugas. Nakita ko si Megan, na ganito. Tinitignan ko lang sila. Then mamaya nagpasok na ng timba si Jeff sa kwarto. Ano yan? Para po sa inyo, baka merong ano. Sige, ako na lang, ako na magpapasok. Di po, ako na po. Without asking. Without blaming other people. Then mamaya nag-text si Preacher Edgar, Pastor, wala pong tubig daw sa ating paligid at ito. Sabi ko, paano tayo magkakatubig? Binigay niya sa akin yung number. Sumagot naman yung Edgar. Edgar din eh. Sabi ko, hi Edgar, this is Pastor Sauco from Bible Baptist Church of Pasay. I would like to tell you that we don't have a water today. And if there is one time that you can do that, okay, we need supply. Sumagot, ay sorry po Bishop, kailangan ko po ng tubig. Kailangan na ba? Ay may tubig na pala. Tinanong ko muna kung may tubig. Okay? Anong oras yun? 2:00 na madaling araw. You see? And I'm thankful na, yung mga nagbabantay, sabi ko, ikutin nyo ha, baka may nagbukas ng gripo na hindi na isara. You see? Every time na nakikita ko yung nagbabantay sa baba, I see faithfulness. Every time nakikita ko na may gumagawa ng hindi inuutusan, I see faithfulness. Anong tawag dyan? Katungkulan sa Diyos. Hindi tayo nagpapayabang. Pinapakita natin, Lord, I'm a good steward. Pwede mo akong pagtiwalaan. Ano sabi ng Matthew 5:16? Hayaan niyong lumiwanag ang inyong ilaw sa harap ng tao para makita nila ang inyong mabuting gawa. Bakit? Para parangalan? Hindi. Para palakpakan? Hindi. Para makatanggap ng award? Hindi. So that they may glorify your Father which is in heaven. Ang layunin, bakit tayo nagpapakabuti, kung bakit tayo gumagawa ng tama, bakit tayo nagiging faithful, ba't mo iniingatan ang family mo, ang anak mo, ang asawa mo, ang bana mo, ang apo mo, because you want people to glorify God. Nag-glorify ba ang Diyos sa pamilya mo? Napupuri ba sila? You see? Let your light shine before men. What does it mean? It should never be private. It should be public. Alam ba sa opisina nakbaptist ka? Alam ba sa school nakbaptist ka? Alam ba nila na hindi ka na nainom? Alam ba nila na matino ka na? Alam ba nila? We have a duty. We need to be faithful so that God would not be dishonored. Bakit? Pero mo pagpapasok ko sa opisina, dala-dala ko yung Bible ko. Di ba kinukwento ko sa inyo, madalas na sinasabi nung may-ari, hey, what do you have in your hand? This one, sir? It's a King James Bible. You're a Baptist? Yes. Why do you know I'm a Baptist, sir? Only Baptists use King James. You want to hop in? It's up to you. Bit-bit ko yung Bible ko. You see? Namimigay ako ng gospel tract. Bakit? Para hindi na ako ihaing uminom. Bakit? Baka matukso ko. Bakit? I'm a hard drinker. It's one of my pitfall. We need to be faithful so that God is seen clearly sa ating buhay. Dapat nakikita ang Diyos. You see? Kanya nga hiyang-hiya ko in the past. Dalang nakita ka sa lokohan ko, kalupasalbabihan ko, pagigiburaot ko, nakikipagsuntukan ako sa kalye. Sabi ko, I'm tired of that. I want people to see God. Alam niyo po mga kapatid, even now sa believer, we ought to be faithful kasi meron ka tayong katungkulan sa Diyos so that God would not be dishonored, so that God will be seen, makikita. Di ba?
Magtatanong mga tao, ba't si Ethel ganyan eh? May problema yan eh. Ba't si Tess? Ba't si Isi? Bakit sila nagpupunta? Oh, kilala namin yan si Jenny. Alam namin ang ano niyan eh, ba't nagpapatuloy? Ba't ganyan? Ayun me. Nakikita ang Diyos. Faithfulness will result to consistency, magkakaroon ng obedience, magkakaroon ng integrity, at magkakaroon ka ng strength. Kalakasan. Ang kalakasan nagmumula, ito ang response ng Diyos sa katapatan mo. Huwag kang umasang palalakasin ka. Kasi pag pinalakas ka na hindi ka faithful, saan mo gagamitin yan? Inside help. Puro sa TikTok. Saan mo gagamitin yan? Sa pagiging kamote. Saan mo gagamitin yan? Hindi lang ang mga nauna sa atin nung biblical times ang may duty. Tayo din. Meron tayong katungkulan to do His will. Meron tayong katungkulan to answer His calling. Meron tayong katungkulan to give glory to His name. Kailangan makita ng mundo kung sino si Princess, kung sino si Marisa, kung sino itong si Jaymar, kung sino itong si Hamed. Upang makilala nila kung sino ang Diyos sa magitan natin. Ano nakikita sa atin? Katapatan? Ibigay mo sa kanya yan, kanyang gawin yan. You see? Kanya sabi ko, hi, Dimples, why are you calling? Eh, sabi ni Pipi, ikaw daw kausapin tungkol sa tutulungan doon sa ano eh. Sabi ko, okay. Tinawagan ko na si Pastor. Sabi ko, Pastor, diretso na po ako. Is it okay na bigay ko sa inyo yung pera? Dadalhin nyo, kailan ba kayo pupunta ng Caraga? Eh, diretso mo na lang doon. O, sige po. Sino ho gusto nyong kausapin ko? Si Martin. O, di kinausap ko si Martin. Sabi ko, Martin, is it okay na diretso na ako dito? Iayos natin, gagawa ko ng chat group para ipadala. Kasi ipadadala at nahingi ng ganito. You see? O, sige po, kami na pong bahala. Why? Doon yun, mamaya. Sabi ko, Job, nakalagay ang pangalan mo rito at saan ko padadala? Hindi ko nahingi. Sabi ko, hindi ka nahingi, pero He want to give. Anong gagawin natin? O, sabi ko, ito ha, gawa na ako mga chat, sagutin dyan, kayo na mag-usap-usap. Sabi ni Dimples, Pastor, salamat po ha. Sabi ko, no. It's part of faithfulness. Kanya hindi bagay sa Kristiyano ang sumusuko at unfaithful. Hindi tayo pwedeng sumuko. Hindi tayo pwedeng mag-quit. Kanya kinakanta natin, di ba? Don't quit. Hindi pwedeng ayaw ko na. Kasi may tungkulin tayo sa harap ng Diyos na ipagpatuloy ang sinimulan ng Diyos sa family mo. Naging tatay ka, naging nanay ka, naging asawang lalaki ka, naging asawang babae ka, naging ate ka, naging kuya ka, naging bunso ka. Meron tayong tungkulin. Kailangan pag nakikita ng sanlibutan ang mga anak ng Diyos, dapat ang nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos at dapat napupuri at hindi napipintasan. Huwag natin bibigyan ng sanlibutan ng dahilan. Lalo na ang dyablo. Ay, ba't ganyan yan si Ajoy? Lumaki sa Sunday school yan eh, nakikita ko yan eh. Ba't ganyan sumugot yan si Katiana? Ba't ganyan yan si John Paul? Huwag niyong hayaang napipintasan ng Panginoon. Huwag niyong hayaang napipintasan ng simbahan. Huwag niyong hayaang napipintasan ng ating panampalataya. Yung bang sasabihin, ganyan ba Baptist? Ganyan ba sila pa Bible? Walang kwenta? Ginagawa niyo walang kwenta. Dingding niyo bulok. Oh. Ulam niyo ganyan lang. Paano sila makapagbibigay ng glory sa ating Panginoon kung wala tayong faithfulness? You see? Bago kami kumatok sa mga kapitbahay nyo, kayo muna ang kasama. Bago kami magbigay ng tract, kayo muna nakikita. Kung walang faithfulness, anong mangyari? Pera? Meron sila niyan. Okay? Si Diskaya marami. Oh. Di ba? Si Saldico marami. Bahay, meron sila niyan. Okay? Kotse, meron sila niyan. Pero yung faithfulness na meron ka, yung faithfulness na meron tayo sa Diyos, yung faithfulness na meron ka sa eklesiya, sa prayer, sa soul winning,
sa pagdalo sa pananambahan, sa pagbabalik ng kaloob, wala sila niyan. Do you understand me? Wala sila niyan. Doon natin sila talunin. God calls us to be faithful first. And we remain faithful. At siya ang tungkulin niya mag-supply ng strength that we will use to glorify God. Kanya ka palalakasin para maluwalhati ang Diyos. Hindi para mag-flex tayo. Ano pa-flex mo? Mas maraming matangos ang ilong sa atin. Mas maraming mapuputi. Mas maraming malalaki ang bicep. Di ba? Mas matagal mag-burpees. Hindi ko nga pinupost yung burpee ko, mukhang tanga eh. Yung iba pag nag-burpees talagang maayos eh. Hindi. Ano pa nalaban natin sa kanila? Katapatan. He will sustain us to faithfully attend the gatherings of the church. Hayaan mong makita ng mga anak natin what matters most. Not what we say, but where we go when it is convenient. Ano nakita na anak mo na may problema kayo? Lumapit ka sa Diyos. Humingi ka ng payo kay pastor. You see, in-update mo, nag-pray kayo. You see, lahat tayo may problema eh. Ano nakikita ng kapitbahay ng kamag-anak mo sa iyo? Pag may problema ka, mag-o-online na lang ako. Hindi ba maganda na may problema ka? Alam ng kapitbahay ng kamag-anak mo na may problema ka, pero naggaya ka pa rin, nagsimba ka pa rin, kahit na yung anak mo pasaway. Kahit na yung asawa mo pasaway, nagpatuloy ka. Hindi ba magandang patutuo yan? Baka mamaya tinitignan na lang ng kamag-anak mo, magsisimba ako, titignan ko lang kung maaasar tong tatay ko. When the church is optional to us, faith becomes optional to them. Kanya pinilit ko, nung mag-asawa kami ni Ellen, you know, the world will tell you, love, marry the one that you love. You know what the Bible says? Love the one that you married. Mahalin mo yung pinakasalan mo. Pinakasalan mo na eh. Am I right? But when they see you, ikaw bilang nanay, tatay, na pinipili mo yung worship, yung prayer meeting, yung fellowship, even pagod ka na, kapoy ka na, nakikita nila that God is worthy of your time and devotion. Alam ko, pagod na si mama eh. Alam ko, pagod na si patay eh. Alam ko, kagagaling lang nito eh. Pero ba't nagpunta pa rin? Mahalaga ang Diyos. Mahalaga ang eklesiya. Let them see that you value prayer, not only in crisis, pero everyday, daily rhythm. Alam nila nagpe-pray ka. Alam nila, shh, ito yung prayer time ni mama. Shh, prayer time ito yung tatay. Let them see you give cheerfully. Not reluctantly. Binless tayo ha. Ang unang alisin, yung tithes. Ibalik natin, nga pala, yung mga baboy ha. I-surrender na. Tapos na ang Pasko at Bagong Taon. Okay? Authentic faith is visible faith. Ang ating Diyos is not a God of weakness, but a God of strength. Our God is not a weak God, but a strong God. The strongest above all. Kapag sinasabi mo, si Kristo nasa puso mo, ang Diyos nakatira sa iyo, yung puso natin bilang Kristiyano, dapat may lakas mula sa Diyos. Ikaw nga, pag uminom ka ng cobra, ibang dating mo eh. Pag uminom ka ng sting, uminom ka ng cobra, uminom ka ng lipobitan, pampira, ang lakas ha. Siyempre, naglipobitan ako eh. Ba't hindi makita si Kristo sa iyo pagka sinasabing si Kristo'y nasa iyo? Tama? Ang dali mong mainis. We have to overcome the sin that causes us to be weak. Don't say you're already faithful. Yung pagpapala mong nakuha dahil faithful ka noong 2024, 2025, 2023, 2022, pinagpala ka na. Ang diablo, binabantayan ka. None of us will be stronger than the devil. Hindi mo kakayanin yan. Even the most mature person will fail and can fall. Yung sinful nature na meron tayo, pahihinain yan kasi yung hawak natin sa Diyos, hindi matibay. Kanya luma-faith at kuma-faith ng gusto.
Nagre-intay lang na yung tinago mong pagmumura, yung tinago mong pagkainis, yung tinatago mong pagiging sutel, yung paghilig mo sa bisyo. Nandyan lang yan. Nag-iintay mag-resurrect. That's why we need to continuously fight against our sinfulness. Huwag mong hayaan ang diablo magkaroon ng hold sa carnality. We have to defeat the devil that makes us weak to fulfill our godly duty. Anong sabi ng Bible sa Ephesians 2:2? Okay? Nung nakalipas na panahon, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, ayon sa espiritu na gumagawa ng kasamaan para tayo yung maging masuwayin. Anong ibig sabihin? May alas ang diablo sa iyo. Ang lakas ng diablo, kanya hindi tayo pwedeng maging unfaithful. As Christians, we have a divine duty to be faithful to God and to His family, to God, His church, lalo na sa eklesiya. Kailangan tayo nagwawagi, tayo lumalaban sa tukso, tayo lumalaban sa kahinaan ng Panginoon, laban sa suliranin, laban sa balakid, laban para magkapaglingkod tayo. Pag nakita ka ng lola mo, ba't di ka na nagsisimba? Ano sasagot mo? Ba't di ka na nagbabasa ng Bible? Ano sasagot mo? Linggo ngayon ba't di ka nagbihis? Di ba, in-announce ng pastor mo, nakita ko, nagpost siya. Ba't wala ka? Ano yung sasagot mo? Kung tayo ay lingkod ng Diyos, kung tayo ay naglilingkod sa church, as a staff, a preacher, a singer, a choir member, a volunteer, a soul winner, whatever, we have to be faithful. Kasi the moment na nanghina ka, babagsak tayo. The moment na naging faithful tayo, sasabihin ko sa iyo, bibigay ka sa tukso, mapapatid ka, madadapa ka, magkakamali ka. Mawawalan tayo ng kapangyarihan maglingkod. Bakit? Hindi nabawasan ang capacity mo. Tandaan mo to. Nung ang diablo ay pinalaya sa langit sapagkat sa kanyang kayabangan, gusto kong maging kagaya ng Diyos. Okay? Tinanggal siya sa langit, pero hindi binawi ang kanyang kapangyarihan. Hindi lang natin magawa yung lakas na natin. Bakit? Nahiya ka baka pag tumayo ako sabihin, kapal naman ang mukha nito. Di ba madalas ko sabihin sa inyo, kinapalan natin mukha natin gumawa ng mali, kapalan natin ang mukha natin gumawa ng tama. Kanya huwag kang gagawa ng mali kung hindi mo kayang kumapal ang mukha. Tumayo ka lang, bitbitin mo sarili mo, Lord, titiisin ko, mali po ako, hindi ko papatulan itong mga to, ako po mali, aayusin ko sarili ko, magpapakumaba ako, magpapaging faithful ako kasi tama ka, mali ako. Mababawasan ka ng capacity. Ipanalo natin ang Diyos. Para patuloy tayong maglingkod, mag-serve, kailangan faithful tayo. We have to be faithful. Be faithful to God so that God will not be dishonored. Be faithful so that God will be seen in our lives. I have to be faithful as a father, as a son. I have to be faithful as a brother. And I'm so thankful na nanay ko, nakita niya how God has changed my life. Nakita niya how God has given me grace. Yan sabi ko nga, Ma, salamat ha. Namatay ka, na nakita mo na matino na ako. Na hindi ka na napapahiya. Na hindi ka na nabibigyan ng pag-aagam-agam, na patatawag at sasabihin, anak mo ba yan? Na. I learned to be faithful to God. And I said, Lord, hindi nakita ng tatay kong nagbago ako, pero naranasan ng nanay ko na pinagpala siya because I choose to be a faithful person. You see? And I'm so thankful that God has been good. Pwedeng mapagod, bawal sumuko. Okay? Mahirap kalaban ang kalaban mo kung kalaban mo ikaw. You see? Kanya kinakailangan we need to be so strong
Hindi na muna ako magsisimba, pastor. Napahiya ako eh. Can I just tell this to you? No one has been hurt by the church more than Jesus. And yet He stayed. Pinagkaluno siya ni Judas. Tinatwa siya ni Peter 3 beses. And yet He stayed. Nagpakita pa rin siya. The sinners did not kill Jesus. The religious people did. Kung nasaktan ka sa simbahan, totoo yan, masasaktan ka. Jesus hates that you were hurt. But Jesus still loves the church. Jesus cares more than your pain than anyone. And yet He still loves the church. Hindi niya hinigay ang sarili niya rito para yung malalakas ay lumakas. No. Kung di sa mga nawawala at may sakit. What if instead of leaving the church, after you were hurt, you stayed? And you showed others how to do the things the Jesus way. What if instead of leaving the church, tumulong ka na solve ang problema so that others will not go through that pain? Or instead of leaving the church, you stayed? And what if you stayed like Jesus? You see? What would happen? Bakit mo gagawin yan? Because we have a duty to God. I have to be faithful. Dahil may purpose ako sa Diyos. Maglingkod faithfully. Kung ako ay bugnutin, sabi ko sa iyo, papaluin tayo ng Diyos. Talo ka, talo ako. Dapat faithful tayo. Remember, we belong to each other. We affect each other. We need each other. We need to choose to become strong and faithful. We have to be faithful, letter B, because we have a duty to preserve God's design for family. May design ang family sa Diyos. Hindi ayon kay DJ Chacha, hindi ayon sa nakita mo sa social media, hindi ayon sa mga therapists. No. God designed marriage for a reason. And it has become popular today to describe marriage as an artifact of society. But marriage is a part of God's divine plan from the very beginning of creation. Ano sabi ng Genesis 2:18? At sinabi ng Diyos, hindi mabuti na ang tao'y mag-isa. Ako'y gagawa ng katuwang at katulong para sa Kanya. A helpmeet. The very first thing that God said that was not good was loneliness. God did not say loneliness was not good. No. He was revealing that life was never meant na mabuhay ka ng walang faithful relationship. Marriage is a design for a faithful us, but it always begins with a faithful me. Paano mo tuturuan ang asawa mo, ang bana mo, ang anak mo na maging faithful kung tayo hindi faithful? Before there can be a faithful marriage, there must be faithfulness in the heart of each person. Ang marriage is not designed and never meant to survive on feelings alone. It was designed to thrive on faithfulness. Pag naging faithful ka sa Diyos, magiging faithful ka sa spouse mo. Pag naging faithful ka sa tungkulin mo bilang isang asawa, you help build a faithful us. Pag naging unfaithful ako, the marriage weakens, the home becomes unstable, and God's design is compromised. Huwag mong subukan. Galing na ako dyan. It's not worth it. It's not worth it. Faithful marriage are built one faithful person at a time. Can I just tell this to you? When Jesus came here, He came to serve. But He did not come to serve your preferences. Panginoon, pwede ba ito bigay mo sa akin? Kasi ito yung bagay sa akin. Not your preference. Hindi ba dapat, Lord, ito yung anak ko? Hindi ba dapat ito yung asawa ko? Hindi ba dapat ito yung biyanan ko? Hindi ba dapat ito yung boss ko? Hindi ba dapat ito yung anak ko?
The Lord never changed me. God changed Ellen, and God dealt with me. Okay? I see Ellen there writing, "My grace is sufficient for thee." Ang dami niyang notebook. Hindi siya napunta rito para sa preferences natin. Ano sabi ng Matthew 10:45? Sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang sarili bilang hain at pantubos sa marami. Sige, mamahalin kita pagka pumayat ka na. Paano pag hindi pumayat? Paano papayat? Ang sarap ng luto mo. Oh. Matutuwa ka lang sa kanya kasi na-achieve mo yung goal mo, na pumuti siya. Paano pag nagbilad sa araw? Paano pag napilay? Paano pagka na-disgrasya? Paano pag hindi na maayos? Jesus' service was redemptive, not convenience-driven. Si Kristo'y naparito, kanya ang family is not for convenience, it's for us to be closer to God para mapakita natin, Lord, nandito ako. Susunod ako sa iyo. Jesus' mission was salvation, not comfort. His focus was kingdom, not personal fulfillment. Maraming tao, sinagot ng Panginoon prayer ko, naging professional na ako, ito na, licensed na ako, oo, pero nasa ng Diyos. Marriage, therefore, was never to be meant to be a destination. May asawa na ako, amen. Nanay na ako, amen. Tatay na ako, amen. It's not a destination. Marriage was designed to be a vehicle. Isang covenant expression ng isang pagkilos ng Diyos that has already finished, not a substitute. Yan ang sasakyan mo. This is where we often get out of order. You know why? Lalapit tayo sa Diyos. We ask Jesus to serve our marriage. Lord, tagal ko nang pinagpiprito eh. Bigyan mo na sa akin to. Do you want God to serve your marriage? Or are you allowing your marriage to serve His kingdom? Ano sabi ni Preacher Bonnie rito? Masipag si Mami. Nagso-soul winning. Gumagawa. Samantalang nung unang nagkasal to, nung niyaya akong kumain, sabi ko, ano ulam natin? Ito po, Pastor. Anong feeling nyo nung una kayong kinasal? Naku, Pastor, lahat ng luto ng sardinas nakakain ko na. Sumunod, lahat ng, ultimo, tinapat, tsaka pisinigang. Anong ulam natin ngayon? Ito po. Oh, wow. Bulalo. Hindi po, chapsuy yan. Chapsuy, ba't ang daming sabaw? Ay, ano po ba dapat? Sabi ko, Arlene, pag magluluto ka ng chapsuy, huwag kang maglalagay ng tubig kasi may tubig ni mga gulay. Hayaan mo yung gulay, ang ganun po. Pero anyway, kumain tayo. Pero mo kumakain sila, ang ulam chapsuy, pero akala mo bulalo. Sa dami ng tubig, pero nandun si Bonnie. Mamaya, ito na si Aldrich. Mamaya, ito na si Mikel. Mamaya, are you with me? Did God serve their preferences sa marriage? No. But God allowed and was allowed to use their marriage as a vehicle for His kingdom. Kasi, yung binaptize noong Sunday, bunga ni Lisa at saka ni Rene yun. Anong pangalan nun? Nung babae? Joy. Tama, tinanong ko siya. What's your name? Joy. Hindi ka nagpalit ng pangalan? Bakit po? Kasi in to love again, nagpalit na ng pangalan eh. Natawa siya. Nanood ka nun? Hindi, nabasa ko lang. Are you using your marriage as a vehicle for others? The Bible is clear. No neutral ground. Kaya sabi ko sa inyo, di ba kagabi? Sa family ko, pag unfaithful ka, kilala kita. We're not welcome. I'll help you, but limited. Pero pag faithful ka, I love you. You know why? Tinan mo itong talatang ito. Luke 11. Verse 23. Sabi ni Kristo,
He that is not with me is against me. And he that gathereth with me, kumakalat. Paano mo sasabihin, ang sarap ng family namin, ilan ang faithful dyan? Sabi ni Kristo, pag hindi siya sa akin, kalaban ko yan. No neutral ground. Kanya katungkulan mong ipag-pray yung mahal mo sa buhay. Katungkulan mong iyakan, katungkulan mo siyang patatagin, katungkulan mo siyang sa pamagitan ng testimony. At pag hindi siya sumasama sa Diyos, kakalat yan. Yes, may trabaho, may negosyo, pero ang sabi, it will be scattered. Kanya hayaan mong makita na kahit may problema ka, nagpapatuloy ka. Kahit meron ka pinagdadaan, nagpapatuloy ka. Kasi bakit? A family that is not gathering for Christ is scattering. Kakalat yan, magkakalat yan, kaiyan yan. It is not me who said that, I just read the scripture. He that is not with me is against me. And he that is not with me is scattered. Kanya kung mahal mo, pamangkin mo, anak mo, nanay mo, tatay mo, bitbitin mo. Nakakapamasyal kayo kung saan, di mo dala sa church. Oh. Am I right? Kasi po a family that is not aligned with God is resisting God. Sabi ng Bible, a family that is not with me is against me. Tanong ko sa iyo, yung family mo ba is with God or against God? Unfaithfulness does not first destroy a marriage. Ang pinahihina nito, individual. May isang anak na hindi na magsisimba, isang asawa hindi na magsisimba, isang ganire, makikita mo lang pag nag-post, oh, ba't kaya na itsura niyan? Ba't may tattoo na? Ba't mahaba na buhok? He that is not with me is against me. And he that is not with me is scattered. Hindi mo pwedeng mapakitang mahal mo ang Diyos na hindi mo mahal ang eklesiya. If you go back and look at Genesis chapter 1, God repeatedly said that everything He made was good. But when God looked at Adam, it was clear that Adam needed something na wala siya. Ibig sabihin, God is the one that see your faithfulness and He will provide. Ano sabi ng verse number 20? At tinawag ng Adam ang lahat ng cattle at fowls at pinangalanan niya, but there was not found an helpmeet for him. God knows what you need if you're faithfully doing your job. Alam niya, nakalagay, walang nakitang katuwang at masumpong katulong. God noticed Adam's incompleteness, and God saw that Adam needed more than companionship. He needed a faithful partner that would walk faithfully with him. Kanya ito, tanong ko sa iyo, yung syota mo ba, bigay ng Diyos o ikaw pumili? Yung crush mo ba? You see? Marriage was designed to be shared journey of faithfulness. Na yung two couple will commit not only to each others, but to God's purposes together. When one person becomes unfaithful to God, the as God design begins to fracture. God had pity on his solitude. Nakita ng Diyos si Adam, malungkot. God knows the need of His creation. He knows that we need a social appetite and a desire for companionship. Marriage, according to God's design, allows your need for companionship to be met. Sabi ulit ng verse 20, but for Adam there was not found an helpmeet for him. The word helpmeet means completer.
Kanya no sinabi ni Jeremy Quarr, you complete me. Oh, pambira, tama yun, biblical yun. A completer does not compete. A completer does not control. A completer does not consume. A completer faithfully supports, strengthens, and then stand alongside. Kanya faithfulness is essential. A faithful me produces a secure and faithful us. Pag ang faithfulness nawala, ang marriage will shift from partnership to pressure. Dapat partnership, ngayon pressure na. Ano luluto ko? Ba't yan inulo mo? Ba't yan binili mo? Ba't ganyan? Ano daw ang pagkakaiba ng battery sa wife? Ano? Say ano? Ang battery may positive. Ang wife, laging negative. You see? When God brought Eve to Adam, Adam made a statement that reveals the design and the plan that God in mind for marriage. You know what? He said, ito na yung buto ng aking buto, laman ng aking laman. Verse 23. Okay? At sinabi ni Adan, buto ng buto, laman ng aking laman. At tatawagin siyang babae sapagkat kinuha siya mula sa akin. Then what did he do? He totally embraced and accepted the gift that God brought to him. I ask you, do you still hug your wife? Do you still hug your husband? Did you accept the gift that God brought to you? Adam's response was faithfulness expressed through acceptance. Hindi niya question yung gift. Ba't ganyan? Ba't hindi yung hippopotamus? Ba't hindi yung mahaba yung leeg na kagaya ng giraffe? Remember ha? Wala pang babae nun. Nilikha. Tinanggap niya. He did not question God's gift. He embraced it. I ask you, why are you questioning your wife? Why are you questioning your husband? Ikaw pumili dyan. Tama? Ikaw sumagot dyan. Siya nanligaw, nagpaligaw ka. Tama? Acceptance is one of the clearest expression of faithfulness in marriage. Tinanggap mo ba ng asawa mo pag natutulog, nakanganga, maingay, at pag umubo, sabay utot? Tinanggap mo na ba yung asawa mo pag umihi, hindi pina-flush? Na nalilimutan? Marami na siyang nalilimutan, lalo na pag tumatanda na. Acceptance. When acceptance fades, faithfulness weakens. And when faithfulness weakens, the love naging conditional. Tatanggapin kita pag ganyan na. Becomes strained. At yung bahay, hindi na safe. One of the most important foundation of marriage is acceptance. At the beginning of your relationship, there was acceptance. Nung nagliligawan pa lang courtship, attune to the good characteristic na, oh, ganda talaga. Ayi! Acceptance build the early relationship. The lack of acceptance can develop over time and destroys relationship. At ang tinatawag na unfaithfulness will show up bago magkaroon ng betrayal. It will show up when we stop listening. It will show up when we stop honoring. It will show up when we stop choosing one another daily. Faithful me chooses acceptance even when it is hard. Pag nakikita ko si Sister Christy, sabi ko, Nay, thank you sa faithfulness mo, ha? Wala akong choice, eh. Alam mo ba, no, dumating kami sa punto ng buhay namin, sabi ng mga anak ko, wag na bumalik si Papa niya sa ministry, magnegosyo lang, maganyan. Sabi niya, no, sundin natin ang Papa mo. Ba't natin susundin si Papa? Oh, sundin natin kasi Papa niyo yan. Siya yung nag-anak sa atin. Siya yung tatay natin. Siya yung leader ng family. Kung ikaw ang nanay, ano sasabihin mo? Gago talaga yan eh. Si Raulo yan eh. Paulit-ulit na lang. Ito ginawa eh.
Are you following me? That's why I'm so thankful that Ellen learned from Nanay Christy. They learned to accept. Ngayon pag nakikita ko sila, sabi ko nila, Tay, pasensya ka na ha. Hindi ako nakapunta kahapon. Okay lang. Hindi kasi po family conference namin. Pagpe-pray ko. Tapos titignan ko lang kung paano ko makapunta kasi dala ko na po yung mga sapatos. May sapatos po para kay Alden na kulay black na Nike. Tapos may sapatos din po sa inyo, Cloud 9. Cloud yun, ano? And Cloud, no? Ganon? Para pagka puputok tayo, magamit mo siya. Good. Sige. Kanya lang, Sige. Schedule natin next week. Paalis kayo next week. Doon sa binilang ko, sabi ko, magkano mabayar ko? Wag na po, pastor. Nakakaya naman. Sabi ko, lugi ka niyan. Bag narinig ng nanay mo yan. Hindi, pumayag po si mama. Thank you. Kasi, sabi ko, isa lang in-order ko, ba't dalawa? Baka may pagbibigyan pa po kayo ng isa. Thank you. Kasi, the choice protect the marriage and strengthen the us. US, the us, hindi yung ASS. Pinalalakas mo ba yung family mo because of accepting? You must recognize the importance of acceptance in your marriage. Every wife needs acceptance. Every husband needs acceptance. From the very beginning. Instead of looking at the fault, yung mali, yung pagkukulang, yung hindi tama. Sabi ni Ellen, ano yung tumutunog sa tabi ng kama mo, Dad? Paano mo narinig yun? Di ba bingi ka? Hindi, kasi tuloy-tuloy. Sabi ko yun yung binigay ni Pastor Dong. Na lagayan, parang siya, ang tawag doon? Kahadiyero. Pero lagayan ang gamit ko. Kanya nga ako yung nasa loob niyan, pag namatay ako, tanongin mo sila kung magkano ang presyo para ibebenta mo, ha? Para hindi ka malulugi. Pero bilib ako sa iyo, ma. Pag may sinasabi ako, hindi mo marinig. Pero yung tunog nung kahadiyero, nung tabi na diretso eh. Thank you. At least akala ko hindi ka nakakarinig na. Pag may sinabi ko siya, ano? Ha? Ma, ito po. Dad, tuloy-tuloy yung tunog. Nandito ka, naririnig mo. Ba't ikaw? Manhid na. Hindi ko na iniintindihan. Basta tumutunog na lang siya. Are you focusing on faults or blessing? One of the best way to keep a spirit of acceptance is daily thank God that He has given you a spouse. Pinasalamatan ba ang tatay mo sa langit kasi may bana ka at may asawa ka? Every day, I thank God for Ellen. I thank God for Jeff. I thank God for Chop. I thank God for Ems. I thank God for Micah. I thank God for Bron. I thank God for Sulen. I thank God for Raimel. I thank God for Kuya Tisoy, kay Ebet, kay Bioli, kay Emily, kay Inday, kay Allen, kay Ringo, kay Josie. I thank God for Bernie, kay Raju, kay Joy, kay Joy, kay Lucy. I thank God for Jerry, kay Paulo, kay kay Sapsap, kay Steve, kay Dandan, kay Ayesa, maging kay Richard at saka kay Sedi. I thank God for every person. Kahit patay na, Lord, salamat kay Uncle Ed at kay Kuya Uncle Rodi, kay Tita Soli, kay Kuya Rick, kay Ate Emmy. Salamat po sa kanila. Salamat kay Lolo Tasio. Salamat kay Lola Inday. Salamat sa Lolo Jose ko. Salamat kay Lolo Rosario. Salamat sa every day. I thank God for them. Why? Kung wala sila, wala ako. Rather than gambling and complaining about what you think is missing, express gratitude for what you have. Remember, your spouse is God's gift to you. Your son is God's gift. Your daughter is God's gift to you. Faithfulness grows in the atmosphere of gratitude. But unfaithfulness grows when complaining is constant.
When gratitude disappears, respect fades. When gratitude disappears, prayers are hindered and intimacy suffers. That's why faithfulness to God directly affects faithfulness in marriage. Ano sabi ng 1 Peter 3:7? Kayo mga asawang lalaki, manahan kayo ng ayon sa karunungan. Magbigay ng karangalan sa inyong asawa bilang isang mahinang sisidlan at bilang kasamang tagapagmana. Bakit? Ng biyaya ng Diyos. Come on, help me. Pag hindi tama ang trato mo sa asawa mo, your prayers will be hindered. Pag hinihiya mo asawa mo, you see, the Lord will not answer your prayer. Publicly, privately, nakita niyo nung Sunday, nung tinawag ni Rene si Renisa, ito po yung asawa ko. Tuwan-tuwa siya. You see? Oh. Lagmay, pinagmamalaki mo ba si Lalins? Sofio, pinagmamalaki ba si Didit? Parang hindi ka makasagot Oh. Jimuel, pinagmamalaki mo ba si Claire? Hi, Bibi. Oh, June, pinagmamalaki mo ba? Ito, nagyabang pa itong mag-anak eh. Magkano bill natin? 1.5 million. Sasabihin ng isang anak, pampirang laki ng binayaran natin, 1.5 million. Oh, bakit? Nasa Vietnam sila eh. You see? Mga milyonaryo. Am I right? Ramil, pinagmamalaki mo ba si Marisa? Radyo, pinagmamalaki mo si Lucilin? Arman, pinagmamalaki mo si Vilma? Bakit? Feeling mo si Edgar Mortis ka dahil Vilma Santos siya. Ito hindi ko natatanungin. Si Louie, kung pinagmamalaki niya si Richelle. Kasi talagang malaki na. You see? Luis, pinagmamalaki mo ba? Ba't nagising ka? Kanina tulog ka. Nung sinabi ko lang malaki nanay mo, nagising ka. Pinagmamalaki mo ba si Nenet? Am I right? Are you proud of them? You see? God not only proclaims the necessity, but He also commands the husband to honor his wife. Why? That your prayers be not hindered. Unfaithfulness in how we treat our spouse affects our relationship. God cares deeply about how faithful you are. That's why He entrusted your wife, your son, your daughter to you. A faithful marriage is not built by a perfect people, but by faithful heart that honors God and each other. As we close, tutuloy ko na lang bukas. God specifically designed women, specifically and especially. Eve was unique among God's creation. The husband should demonstrate honor to their wives. The wives should demonstrate honor to their husband. The men need to know that they are appreciated. Kailan mo in-appreciate yung husband mo? Paano ko ma-appreciate yan? Mas malaki sweldo ko sa kanya. Tapos ang lakas-lakas pang umorder sa Shopee. Marriage was never meant to survive on feelings alone. It was designed to thrive on faithfulness. When I'm faithful to God, I am faithful to my spouse. When I'm faithful in my role, I help build a faithful us. When I'm unfaithful, the marriage weakens, home becomes unstable, and God's design is compromised. I ask you, you have a duty to God. You have a duty to preserve God's design for marriage.
A faithful me produces a faithful us. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Kayo po ang magpala at magbasbas at manguna. Kayo po magbigay sa amin ng tagumpay. Tulungan mo po kami na maging matatag, matibay, malakas. Tulungan mo po kami na maging matapat, maging kagamit-gamit, maging pagpapala. Tulungan mo po na maintindihan namin. We need to be a faithful us. But it will not happen if there is no a faithful me. Samahan nyo kami while heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and say, Lord, help me to accept the duty that I have before you and to preserve God's design for marriage. Dito po sa altar. God bless you. I want you to go to your family and pray. Go to your family and pray.